darating na mga panahon. Darating na hindi lamang tayo mga dekada. Merong dalawang mabigat na problema. Hamon ang hahanapin at hinahanap ng Pilipinas ngayon. Malalagay ito sa delikado. Una, climate change. Napagit ko na kanina. Climate change. Isa sa mga pagpapasa sa climate change, at siya napatunayan ko, noong ako maging principal author ng Climate Change Act of 2009. Ano ang dulot ng climate change? Ito, lumalakas ang bagyo. Yolanda, Glenda, Undoy. Yun yung nasira, dahil sa Yolanda, nadurog ang mga Tacloban, ang mga lugar. Tumaas ang sagat, tumataas ang sagat. Yung mga magbabang lugar, babahain at maaaring lumubog. Kawawa yung mga natin doon. Kahit dito sa atin, dyan sa Manila Bay, naalala nyo, Rojas Boulevard, umakyat yung dagat sa Rojas Boulevard. Pati sa US kasi binahan. Hindi na nangyayari na yan. Kasi lumalaki ang dagat. Dahil sa global warming. Ito ang mga growing kung ano ang mga panganib na dulot ng climate change. Yung malakas na buhos ng ulan. Kaya bumabaha. Sobra ang buhos ng ulan. Yung dagat, umiinit. Yung coral nasisira. Pag nasira ang mga corals, kumamatay ang isda. Pag namatay ang isda, tayo ay masisigon. O wala tayo ng kain. Maraming iba. Ito, inintindihan ko na. Pero dahil gusto ko inintindihan, nag-aaral na ako. Pinagalan ko ito. Itong panahon na bakasyon tayo, mula nang ako'y matigil bilang congressman, nag-aaral ako online. Una, global warming, World Bank. Pangalawa, climate change sa University of Melbourne, Australia. At pangatlo, climate change science sa University of British Columbia sa Canada. Maraming pa tayong dapat gawin para harapin natin ang maayos ang panganib ng climate change. Makakaasa kayo na ako'y palarin kung sakaling mabalik sa Kongreso, makakatulong ko sa pagkakaintindihan ko yung problema ng climate change. Makakagawa ko ng mga proyekto, mga panukala para mabawasan ang panganib ng climate change na hindi tayo malagay sa delikado. Yan ang maaaring gawin ni Roy Robles kung sakaling palarin at bigyan ng pagkakaroon ng mabalik sa Kongreso. Yan po. Thank you. Salamat po. Kaya may solar project tayo, kailangan sa climate change sa Ormoc at sa Mindanao. May tayo solar project, ang presidente ng isang kumpanya, may solar project sa Mindanao. Ang isa pang malaking panganib, ito grabe ko, nandito na. Hindi na nakakaroon tayo ng teritoryo ng China. Ito yung tungkol sa West Philippine Sea. West Philippine Sea. Kaya nagtataka ko ng dalawang pinusan. Yung movement of the Alliance to resist China's aggression, marcha. Nagtatag ako ng bigla pasisiyo ng labanan ng China bilang isang citizen. Kasi kailangan ng tulong ng gobyerno. Hindi pwede gobyerno lamang kumilos dito. At tayo, hindi ako bago dito sapagkat bata pa ako, bago graduate pa ako sa Naval Academy. Nagpunta na ako sa Scottish. Magdala kami ng mga armas, mga supplies, ng isla na hawak natin. Ito pa isang litrato ang mga dinislan na kami na mga gamit ko yun. At ngayon, madalas tayo maglalari sa ng Chinese consulate para pakita natin nila yung galing natin. Ito ako, habang maglalari sa Chinese consulate. Ayan, kasama ko yung mga riders dito. At natutunan ko, dahil kahit na wala sa pwesto, madalas ako nila, regular ako nila, ng National Defense College of the Philippines, NDCC. Para magbigay ng lecture sa kanila, yung aking opinion tungkol sa West Philippine Sea, tungkol sa South China Sea. Pinakikinggan si Roy Robles, kahit wala ka sa pwesto. Kapag kinikilala na, yung aking kalaman dito. At ito ang problema natin. Bakit problema? Tingnan nyo. Ito ang Pilipinas. Ang dagat natin, dapat dito. Yung blue line na yan. Yan tinatawag exclusive economic zone. Anong ginawa ng China? Sabi nila, ang
ang teritoryo namin, itong red line ito, pumasok na sa ating karagatan. Hindi napakalapit ka sa ating Palawan. At hindi lang yan. Alam niyo ang Scarborough Shoal. Ito ang Scarborough Shoal. Ito ang Pilipinas. Ito ang Scottish. Ito ang Pilipinas. Andun ang China. Pero sabi ng China, amin ang Scarborough Shoal. Amin ang Scottish. Parang yung Barangay BF, nagpunta dito sa multinational at sinabi, amin ang daang batang. Tama ba yun? Tama ba yun? Kaya si Roy Gomez, isa sa mga nanguna dito sa laban natin para sa West Philippine Sea. At kung ako'y magbibigyan ng pagkakaroon, magpapatuloy ko ang pagpapalaban nito sa Kongreso. Sapat kailangan natin ito. Sino sa inyo, sumasanayon, na dapat, ibawa kayo agawan ng lupa. Anong gagawin niyo? May lupa kayo, kukuha 10%, kapayag na kayo. Makikipag-away mo kayo. Ito, ang tinukuha sa atin, 80% ng karagatan na ginagawa sa atin. Kaya, nakikipaglaban sa iyo. Sa tanong ko sa iyo, sino sa inyo sumasanayon na dapat labanan natin ang China dito sa Isinado? Nasa ka na? Ayan, tama rin. Sino sa inyo sasama kay Roy Gomez sa pagpaglaban sa China sa West Philippine Sea? Nasa ka na? Ayan, pagpaglaban natin. Meron tayo lagi. Ito galing ng Dubai. Pupunta kami sa Chinese Consulate. Magkakali kami, aawain namin ang China rin. Aawain namin. Sino sasama para aawain ang China? Maraming salamat para natin. At kayo, makakaansa kayo na kung si Roy Gomez ay palarin, meron kayong isang boses sa Kongreso, meron isang tao na ipagpapatuloy ang kanyang paglaban dito sa Barangay Isis ito. Sabagat hindi papayag si Roy Gomez na agawin tayo ng teritoryo ng China. Ipaglalaban natin yan. Tama? Thank you. Pero hindi lang ang isyo, marami mga ibang isyo. Patuloy pa rin pag-aaral natin. Halimbawa, global warming, pag-aaral natin. Economy. Marami na economic progress, nag-aaral pa rin ako. Business school sa Madrid. Energy. Nag-aaral tayo, University of Colorado. Sa Estados Unidos, Global Friends, University of Leiden sa Netherlands. Patuloy ang pag-aaral ko. Sa pananiwala ko na dapat ang isang tao walang tigil ang pag-aaral. Nag-aaral ako, University of Pennsylvania, tungkol sa business. Northwestern University sa Amerika, tungkol sa media. Columbia University, tungkol sa sustainable development. Paano umunlad na mundo nang hindi nasisira ang kapaligiran. Paano bagoy ng mundo, how to change the world. Wesleyan University, tungkol sa business sa University of Maryland. Kalusugan, importante. Kasi marami kami sakit ang mga tao, kahit kayo mayaman na andun pa rin ang epidemic. Johns Hopkins University. Kalusugan pa rin, global health. University of Copenhagen sa Denmark, sa Europa. At University of California, San Diego, tungkol sa energy. Kaya yan ang mga pag-aralan natin. Kaya pakasama, kung ako'y papalalin ang pagkaasa nito na yung boses ninyo sa Kongreso ay isang boses na kahit paano naiintindihan yung mga pangunahing problema ng ating bansa para sa tulong at pagbigay sa ating. Salamat po. Kaya yun lang ang mensahe ko. Ang kahilingan ko lang, andyan yung mga tareta, pakinggan nyo ko, kung pwede, pakikwento nyo sa inyong mga kapitbahay yung mga kaganapan natin. At nakita nyo kung ano karami ito, no? Ito, may mga camera kayo, nyo. Una nyo yung picture, hindi ko muli ito. Ako, una nyo yung picture. Lagay nyo sa Facebook. I-Instagram nyo para mas lalo marami ang makakamalita sa mga ginagawa natin. I-text nyo. Yan, tingnan nyo sa likuran doon. Kaya marami yung mata. Yan, napakalaki. Kaya, una nyo yung picture yan. Ako, wala yung picture. Dito. So, ulit po, ikwento na lang. At ulit, ito lang bakit yung magandang
ating mayor, ang ating vice mayor, Mayor David Rivares, at Vice Mayor Mayor Goles, at muli nagpapasalamat sa inyo sa ating kaibigan. Maraming salamat po. Pag-iakaros sa lahat. Ulitin ko na, kasama ko kayo. Nalalabanan ng China. Pasa naman. Okay, salamat. Thank you. Thank you po.